Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong reaction video dito sa siklista at si ex-cop sa viral sa Quezon City road rage incident. Nagharap na sa Senado at ito ay nagharap sa pandinig sa Senado ang siklista at dating pulis na nasangkot sa viral road rage incident sa Quezon City, pero taliwas sa kanilang mga salaysay sa pagdinig. Magkaiba ang bersyon na inilahad ng dalawa sa insidente, pero humingi ng tawad ang dating pulis ang aminadong nadala lang ng emosyon. At panoorin po natin dito sa UNTV. At no further ado, let's do this guys and watch this. Ayan, sino ba talaga may kasalanan? At panoorin po natin ang buong detalye. And don't forget to subscribe this channel, Rob Trip. Harleen, ano ang napag-usapan sa pagdinig at ano ang resolusyon mula sa insidente? Monica, magkaiba nga yung naging paglalahad ng dismissed police na si Wilfredo Gonzales at ang siklista na si Alan Bandiola sa insidente noong August 8 kung saan nauwi nga sa pagbunot at pagkasa ng baril ang dapat sana'y simpleng hindi pagkakaunawaan sa trapiko. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, unang ipinakwento kay Bandiola ang nangyaring road incident sa Quezon City noong binabaybayan niya ang welcome rotonda nang bigla umanong pumasok sa bike lane ang isang niya umano ito ng 3 beses para makuha ang atensyon ng driver na nagigit na siya sa bike lane. Pinalampas na umano niya ito nang makitang mainit ang ulo ni Gonzales nang una silang nagkatapat. Ngunit hinabol umano siya nito kalaunan sa Quezon Avenue kaya niya nabangga ang gilid ng kotse. Doon na umano bumaba si Gonzales kung saan nangyari ang viral na komprontahan. So wala pa akong choice kasi pag hindi ko po tinapik yung kotse niya, either matumba ako sa kotse niya, masagasaan po ako o mabagsakan ko yung mga pasahero na nag-aabang ng sasakyan. Nabangga ko na yung gilid ng kotse niya kasi alanganin na po, talagang padiretso na po ako eh. So ang nangyari po doon, lumabas na po si Mr. Gonzales, si Ginoong Gonzales. Tapos yun nga po, bigla niya akong sinapok ngayon, nasa lubong ko rin ng helmet. Normal lang naman po siguro sa atin na kahit sino pong sapokin sa atin, magre-react po talaga. Ngunit sa bersyon ni Gonzales, sinabi nitong pinagmumura umano siya ni Bandiola. Pagtayo ko sa kotse ko, nakita ko bisikleta. Sabi niya, minura niya ho ako ng PI eh. Sabi niya, PI, ka. Bigla ka pupreno kung hindi ka ba naman huminto ng bigla, hindi kita mababangga. Dali ha? Sabi ko doon sa kanya ng Wala po akong sinabi. Wala po, Your Honor. Wala pa. Kung mayroon man pong bumangga sa kotse ni Ginoong Gonzales, malamang po hindi ako yun. Kwento pa ni Gonzales, sinuntok umano ni Bandiola ang bubong ng kanyang kotse, dahilan para mayupi ito. Pero kwestiyon ito ng ilang mambabatas dahil batay sa ilang larawan ng insidente, makikitang walang suot na glove ang siklista. sinuntok niya po yung bubong ng kotse ko. Na nakagwantes po siya ng pang-motorsiklo, may mga knuckles po in plastic. Wala pa akong gloves. Ayun po, ilan Mr. Chair. Kasi yun po sinabi ni Mr. Gonzales, may glove siya na may knuckle. Tinatanggal niya po nung dumating na po yung mobile. Kaya sabi ko nga, ano niya tinatanggal? Wala pang mobile yan, nagtututok. Akma ka pang bubunot eh, oo. Pag magsuot ka ng gloves na gano'n na may hard knuckles, tapos siklista ka, parang kang hindi mo magkailangan yan sa bisikleta. Pag motor yan. Your Honor, hindi po ako nagsisinungaling. Nilinaw naman ni Bandiola na walang pumilit sa kanya na makipag-areglo kay Gonzales at wala na rin anya siyang sama ng loob sa dating pulis. Humingi naman ng tawad si Gonzales sa kanyang ginawa sa siklista. Paliwanag niya, dinipensahan lamang niya ang sarili at nadala lamang umano ng galit. Humingi po ako ng kapatawaran sa nagawa ko. Sa lahat-lahat ng nagawa ko pong mali. Wala po kaming ni Mr. Bandiola. Nagiwalay po kami na maayos. Hindi ako na po magbaril. Ayan, very good. Ikaw ba sa iyong pananaw, sa tingin mo ba dapat kang managot sa batas? Opo, may kasalanan po ako nagawa po. Inaamin ko po yun.
Tingin ng mga senador, tila may anger management problem si Gonzales matapos isiwalat ang iba't ibang reklamo na kinaharap nito gaya ng grave threat at frustrated homicide. Nakwestiyon din ng mga senador kung paano nakalusot sa PNP na nabigyan pa rin ng gun license si Gonzales kahit na 2 beses na itong na-dismiss sa serbisyo. All his cases were dismissed. So paglabas dun sa national police clearance niya, which dala-dala ko po ngayon, nakalagay dun, no record. So nabigyan na po siya ng license and so with the permit to carry. Samantala, ginaman ng dating hepe ng Quezon City Police District na si Police Brigadier General Nicolas Torre na nagkaroon ng special treatment kay Gonzales. Talaga bang pinaboran mo si Mr. Willie Gonzales dahil dati siyang polis, kaya inakomodate mo doon sa opisina mo at pinawa-prescom mo pa, kasama ka? No, sir, because I really don't have any reason to do so because I don't know him and that's the first time I met him, sir. Monica, ayon nga kay Diola ay napatawad na niya si Gonzales at wala na raw siyang balak pang magsampa ng anumang reklamo sa kabila ng mga naging alegasyon nito sa pagdinig ngayong araw. Ito na nga, Monica, yung una at huling pagdinig ng Senate Committee on Public Order on Dangerous Drugs kaugnay ng insidente. Isa sa mga pinag-aaralang rekomendasyon ni Senator Ronald De La Rosa na siyang chairperson itong Senate panel ay yung pagpapasa ng isang special law na anti-road rage bill kung saan maaari pa rin yung mga masasangkot sa away kalsada kahit na walang private complainant. Sa ngayon, Monica, ayon kay Senator De La Rosa, isa sa maaaring pag-aralan ng PNP o maaaring gawin ng PNP ay itaas yung isinampang kaso na alarm and scandal sa mas mabigat na kaso at may mas mabigat na parusa gaya ng grave threat at frustrated homicide. At yan muna ang update mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Monica. Alright guys, sana pakinggan natin ito ang siklista at ex-cop nagpatawaran. Pero may tataas na batas si Senator Bato. At subaybayan po natin. Maraming salamat and peace out sa inyong lahat.